Kasi sa show na napaka-professional mo, na umattend ka ng grand press con kahit may nangyari sa daliri mo. Ano ba nangyari? Nakakalakad pa naman. Whatever, what happened? Ano nangyari? Kinagat ng kotse ko. Hindi, actually, naipit siya sa pinto ng sasakyan. Medyo may surgery na. Pero okay lang, nakakalakad naman ako. Okay naman. Thank you. Hindi lang ako makapaglinis ng ilong. But anyway, yeah. Thank you. Bilang aktor, isa sa pinakamahirap na gawin ay yung real life story, ano? Nung ginagawa mo ba, yung pinaportray mo si Quezon, feeling mo ba ay ginagaya mo siya o ina-acting? Pag inacting mo kasi hindi na totoo eh. Kailangan maging totoo sa'yo, kaya mahirap siyang gawin. Kailangan namin na gayahin siya. Kaya kailangan ko maintindihan, kailangan namin maintindihan nila Mon, nila Ben, bilang kami ni Ben, Quezon 1, Quezon 2, pati sa staff namin may Quezon 3 and 4. We all have to understand kung paano siya mag-isip, paano niya gamitin yung karisma niya, paano siya sa tao, sa relasyon, sa mga gamit, sa pananamit. Kailangan namin gayahin lahat at maintindihan. Kaya nagkakalkalan kami ng mga mangyayari. Sila Ben, lagi kami nagpapasahan ng information. And just like I said kanina, binigyan kami ng mga materyales para pag-aralan namin. Sapat yung mga binigay sa amin ng materyales para malaman namin yung mga pinakamaliit na kibot niya, kung ano man yun. So, kaya pagkatapos ng pelikula, nakakapagod siya. Nung pagkatapos ng pelikula, ewan ko kung ako lang yun, pero karamihan sa amin naiyak. Kasi bibitawan mo na siya eh. Napakalaki, napakabigat, napakaibang tao, ibang klaseng tao. Kahit sa ngayon panahon na to, sasabi ko sa inyo, kakaibang klaseng tao. Kaya para gawin yun, parang kulang nga yung 2-3 buwan kung gusto namin na talagang bugbugin pa yung preparasyon namin eh. Pero napakasarap na nandyan ka, binibigay mo yung lahat mo, tapos nandyan silang lahat ng team namin. Pati yung mga actors, nagko-contribute kami sa isa't isa. I've never been, okay, not to be unfair, with all due respect sa lahat ng mga sets and productions na ginawa ko. This team has been so involved in everything, in every part, and everyone. So, yeah, cheers to everyone. Follow-up lang. Sorry, can we give time? We need to give those already two questions. Follow-up lang doon sa... But was there a time na na-feel mo na sinabihan ka ni Quezon? Thank you. Mga pananalita niya nakakuha ko. One time may pumasok. I mean, sa mga photographs, yun yung pinaka... Hindi naman ako sinapian. Punyeta lang ako ng punyeta, pero hindi naman ako sinapian. But when you say sinapian kasi, not spiritually or horror, but yung ugali niya pinasok ko sa katawan ko eh. Hindi ko kung paano mag-isip ng isang presidente na ganyan. Paano ano bang nangyayari sa kanya? And kadalasan, one time dumating ako sa bahay, pag bumisita si Janine sa bahay, and kasama yan, sabi na, oh my God, kamukha ko si Quezon. And then yung staff namin sa bahay, Sir, ano ba? Bakit? Para ka matanda. So, there were times that I would even surprise everyone. And so, inuwi ko siya. But there was no choice. You have to bring it home. I'm not a method actor, but you have to bring it home. I mean, Ben can add to that. Right, Ben? Di na, huwag na. Thank you. Salamat. Thank you.